Bakit ba may mga tao sa ibang bansa na nagbabago yung mga ugali nila sa mga pamilya nila sa Pilipinas? Kasi minsan guys, sa nakikita ko, nagbabago lang naman yung ugali ng tao sa ibang bansa guys. Kasi minsan inaabuso sila ng mga sarili-sarili nilang pamilya sa Pilipinas. Yung tingin ba nila na napakadami mong pera kasi nasa ibang bansa ka, which is hindi nila kasi nararanasan yung mga nararanasan ng mga tao dito sa ibang bansa kung paano sila nag-work, na nag full-time work, may part-time work, may extra work pa. So, hindi talaga nila nakikita yun. Ang nakikita lang kasi ng tao sa ating mga Pilipina dito sa ibang bansa is yung mga magagandang nangyayari sa atin, magagandang buhay. Kasi guys, never makikita ng tao yung mga pinagdaanan mo bago ka nakarating kung nasaan ka. Kasi guys, tayo kasi mga Pilipino, ang gusto lang natin magandang buhay, di ba? Pero minsan kasi ang nakikita ko is, gusto mo na magandang buhay pero kinukuha mo sa ibang tao. Yung magandang buhay na gusto mo, ayaw mo magsumikap, ayaw mo maghirap, ayaw mo magtiyaga, ayaw mo magpursige. Gusto lang kasi natin nakukuha natin ng madalian. So, may mga ibang Pilipina ang ganun, guys, no? So, kaya, iba-iba yung way ng buhay natin kasi iba-iba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Mahirap talaga ang buhay. It's all around the world, guys. Hindi lang dito sa ibang bansa. Kahit sa ang country. Mahirap ang buhay kung hindi ka nagsusumikap, nagtsatsaga, at naghahanap ng trabaho. Yung para bang kontento ka na sa kung anong meron ka. At saka guys, para sa akin, kasi kung kayo naiinggit sa mga tao dito sa ibang bansa, na iba yung buhay nila sa Pilipinas, kasi dito sa ibang bansa guys, wala kang maihinga ng pagkain dito. Katulad ng mga sa Pilipinas, kung family members kayo at magkakapit bahay kayo, nagbibigayan kayo ng food, di ba? Dito kasi guys, walang magbibigay sa'yo ng food. Kahit na wala kang food or wala kang kuryente, walang tutulong sa'yo. So, kunyari wala kang maluluto ngayon, wala kang bigas. Kailangan mong mag-work para makapagbili ka lang ng bigas. Sa Pilipinas kasi kung wala kayong bigas, pwede kayong bigyan ng kapitbahay nyo ng bigas, di ba? Pwede kayong mangutang ng bigas. Pero dito guys, walang ganun na utangan sa tindahan guys. Hindi ka pwedeng umutang dito sa mga tindahan kasi mga grocery store dito hindi nagpapautang. Kailangan talaga mag-work ka. At saka dito guys, pag nawalan ka ng kuryente, hindi ka pwedeng magkandila. Hindi ka pwedeng magkandila at magkakaroon ka ng problema pag hindi ka nagbabayad ng mga bills mo. Tsaka yung tubig dito guys, puro pera sila. Talagang puro bayad, bayad, bayad. Kasi sa Pilipinas, kung may poso kayo, pwede kayong makakuha ng libreng tubig. Dito guys, walang poso. Siguro may poso sa mga probinsya area, pero dito sa lugar namin is wala siyang poso. Talagang gripo talaga. Tapos itong kuryente namin guys is every month talaga. Lahat naman tayo guys nagbabayad ng kuryente. Every month. Ang kuryente namin dito mga umaabot ng 190 to 180 monthly guys, no. So sa amin kasi mag-asawa guys, ako ang pinaka-importante talaga sa akin bills bago yung luho sa sarili ko. Alam ko naman yung luho ko sa sarili ko is magpaganda, mga beauty product, yung mga pangpapahid sa mukha, yun talaga ang at saka mga gadgets like microphone, mga ganyan na kailangan ko sa pagba-vlogging. Pag may nakikita ako ng microphone na wala ako, binibili ko online. Pero hindi naman every month yun guys, no. Nakadepende yun kung talagang kailangan ko lang siya guys. Ako kasi hindi na rin ako masyadong mabili ng mga damit. Nung nagpunta kami ng simbahan guys, is marami kaming nakita mga stores, parang Divisoria, sobrang dami ng ng mga tindahan ng mga damit. Ni isang damit hindi ako bumili guys. Kasi iniisip ko lagi na pag bumili ako ng damit, bagong damit, yes, susuotin ko siya isang beses. Pero isang beses mo lang siya susuotin, tapos lalagay mo na naman siya sa cabinet. Lalong-lalo na kami, hindi naman kami everyday lumalabas, guys. Sometimes lang, no? So, hindi na ako masyadong bumibili ng damit. Yung para, kasi guys, pag may asawa ka na kasi parang,
ang mas priority nyo is bills, tapos priority ninyo is mag-enjoy sa buhay, dalawa. Kasi tumatanda na tayo, hindi naman tayo habang buhay na bata, diba guys? Kahit ako guys, may nararamdaman na rin ako sa katawan ko, sa loob ng katawan ko, at normal yun sa tao guys. Lahat tayo nagkakasakit, tumatanda, humihina yung mga tuhod natin. Pero sometimes kasi hindi na natin na-enjoy yung buhay natin, no? Katulad ng mga tao dito sa ibang bansa, parang hindi nila ini-enjoy yung buhay nila dito sa ibang bansa, ini-enjoy lang nila yung buhay nila sa Pilipinas. Which is, tignan mo ang sarili mo. Trabaho ka ng trabaho, pag uwi mo sa Pilipinas, may gastos ka na nga dito sa ibang bansa, pag uwi mo pa sa Pilipinas, may gastos ka pa. So, yung mga iniipon mo sa ibang bansa, yung mga pinagtatrabahoan mo sa ibang bansa, magagastos mo sa Pilipinas talagang 100%, lalong-lalo na kung malaking pamilya kayo. Kung malaking pamilya sana kayo, tapos ambagan din kayo sa mga expenses, okay sana yon. Pero kung yung family members mo is tumidepende lang sa'yo, lahat-lahat gastos mo, ay wala talaga. Kulang yung 100k pag umuwi ka ng Pilipinas guys, ubus agad yan. Kasi ang tingin sa'yo ng mga tao is napakadami mong pera at magpapautang ka. Yung mga utang yung mga yan. Tapos may mga ugali pa tayo na pag hindi natin napautang, parang masama na tayo sa kanila. Huwag tayong ganun guys, no? Pag hindi ka napautang ng isang tao, may reasons yun. Kasi tayo, madaling sumama yung loob natin pag hindi tayo binibigyan ng pera. So, ayun. So, para sa akin kasi guys, magtrabaho tayo para hindi tayo nanghihingi ng pera.